Sa isang maliit na baryo sa Bulacan, may isang barong-barong na bahay. Doon nakatira si Rosa de la Cruz, 32 taong gulang. Simpleng ina at asawa ni Mario, isang construction worker na bihira nang umuwi dahil sa hirap ng trabaho at kakulangan sa kita. Ang kanilang tahanan ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na tila laging handa ng bumigay. Ngunit sa kabila ng kahirapan, nandoon ang pinakamahalagang yaman ni Rosa, ang kanyang 2 anak. Si Liza, 14 na taong gulang at nangangarap maging guro. At si Junjun, 8 taong gulang na ang tanging hiling ay makabili ng laruan mula sa tindahan sa kanto. Ngunit paano makakabili ng laruan kung ang nanay ay hindi nga makasigurado kung may ulam sa hapag kinabukasan? Isang gabi, habang nagkakape sa harap ng kanilang bahay, nakatingin si Rosa sa malapit na sari-sari store ng kapitbahay. Doon niya naisip, kung may tindahan lang ako, baka kahit paano, hindi na kami magugutom. Kinabukasan, bit-bit ang huling ipon mula sa panggastos ni Mario. Bumili si Rosa ng 3 supot ng kape, 2 bungkus ng candy, ilang lata ng sardinas at 1 kahon ng soft drinks. Pinagpatong-patong niya ang lumang kahon ng saging at ginawang estante. At sa harap ng kanilang barong-barong, ipinanganak ang munting sari-sari store ni Aling Rosa. Simple, halos katawa-tawa sa liit, pero sa mga mata ni Rosa, iyon ay simula ng pangarap. Unang araw pa lang, may mga batang lumapit para bumili ng candy. May isang nanay din na bumili ng asukal na tingilang. Doon naramdaman ni Rosa ang kakaibang saya, ang saya ng pagbibigay at pagtulong kasabay ng malihit na kita. Ngunit hindi madali ang lahat. Sa parehong linggo, may humingi ng pautang. "Rosa, bukas ko na babayaran. Wala kasi akong pamasali." At doon nagsimula ang mabigat na pasanin na hindi niya inaasahan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang munting tindahan na puno ng pangarap at pangamba, mahina niyang binulong sa sarili. "Kaya natin to. Kahit tingi-tingi, aabot din tayo." At doon nagsimula ang kwento ng isang simpleng tindera na ang barong-barong ay unti-unting magiging pintuan ng isang mas malaking kapalaran. Kinabukasan, nang pagbubukas ni Rosa ng kanyang munting sari-sari store, agad siyang sinalubong ng mga pamilyang kapitbahay. May batang humingi ng candy, may nanay na bumili ng asukal at mantika. Ngulit di naglaon, lumapit si Aling Nena, kapitbahay nila, at may dalang utang na nais ipabayad sa kanya. "Rosa, bukas ko na babayaran kasi wala akong pamasahe ngayon," sabi nito habang nakamiti. Marami pang ganitong kahilingan ang dumating sa araw na iyon. Ang simpleng tindahan na puno ng pangarap ay biglang naging lugar ng maliit na stress at alalahanin. Si Rosa, sa kabila ng pagod at takot na baka mawalan siya ng puhunan, ay nagpakita ng ngiti. "Okay lang, Nena. Bukas, ayos lang," sagot niya. Ngulit sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Paano kung lahat ng bumili ngayon ay pautang lang ang kayang bayaran? Paano kung wala siyang matitirang paninda? Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga produkto, mga lata ng sardinas, kape, candy, naisip niya ang aral ng kanyang ama. Huwag mong hayaan na ang utang ng iba ay maging sanhi ng pagkabigo mo. Matutunan mong pamahalaan at magiging sandata mo sa hinaharap. At doon, sa harap ng kanyang munting tindahan, nagsimula si Rosa ng kanyang unang lesson sa financial literacy. Pagsusulat ng talaan ng pautang, pag-oorganisa ng benta, at pagtutok sa mga suki na laging tapat sa pagbabayad. Ang araw ay natapos sa pagod,
Ngunit may kakaibang ngiti si Rosa sa labit. Alam niyang sa bawat maliit na utang na tinatanggap niya ngayon, natututo siyang maging mas matalino para sa mas malaking tagumpay bukas. Isa-isa lang, isang hakbang sa isang pagkakataon. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa kanto ng kanilang barangay. At doon, natutunan ni Rosa na sa maliit na sari-sari store, bawat utang ay aral, hindi pasanin. Linggo ng hapon sa maliit na barangay. Maingay ang kanto sa tunog ng mga tricycle, tawa ng mga bata, at ang mga kapitbahay na nagtitipon sa ilalim ng puno para magkwentuhan. Ngunit hindi lahat ng tingin sa munting sari-sari store ni Rosa ay puno ng paghanga. Si Aling Chona, kapitbahay din at may mas malaking tindahan sa kabilang kanto, ay tahimik na pinagmamasdan ang lumalaking negosyo ni Rosa. Bakit ang dami nang bumibili sa kanya? Akala ko ako ang suki nila. Bulong niya sa sarili. May halong inis at pangamba. Dumating ang oras ng tanghalian at napansin ni Rosa na unti-unting lumalapit ang ilang suki sa kanya. Hindi naman siya nagalit. Bagkus, natuwa siya na unti-unti siyang nakikilala sa barangay. Ngunit ramdam niya ang bigat ng kompetisyon. Kung papatulan ko siya, baka mawalan ako ng focus, sabi ni Rosa sa sarili habang inaalala ang kanyang maliit na paninda. Kahit maliit, natutunan ni Rosa na maging matalino sa negosyo, pag-oobserba sa presyo, alok sa mga suki, at paminsang pagbigay ng konting promo sa mga batang bumibili ng candy. Ngunit hindi mawawala ang intriga ng mga kapitbahay. Sa dulo ng araw, may bumulong kay Rosa. Ingat ka, ang ibang tindahan dito hindi lahat mabait. Baka gusto lang nilang kitilin ng maliit mong tindahan. Tumanggo si Rosa. Alam niyang hindi lahat ng tao ay kakampi, pero sa halip na pangamba, nagdesisyon siyang gawin ang lahat para mas maging maayos ang serbisyo niya sa kanyang mga suki. At doon, sa ilalim ng huling sinag ng araw, naisip ni Rosa, hindi hadlang ang inggit o kompetisyon. Kung magsisikap ka at tapat sa pangarap mo, walang makakapigil sa'yo. Sa kabila ng sipag at dedikasyon ni Rosa, hindi naging madali ang lahat. Isang linggo lang ang lumipas, napansin niyang halos ubos na ang paninda. Ngunit hindi pera ang napalitan, kundi mga utang na nakasulat sa maliit na notebook. Rosa, pautang muna. Babayaran ko sa sweldo. Wika ng isa. Sa susunod na lang. Wala pa akong pambayad, sabi ng iba. Habang tumitingin sa kanyang halos walang laman na estante, naramdaman ni Rosa ang lungkot at pangamba. Paano kung tuluyang maubos ang puhunan? Paano kung hindi na sila makabawi? Ngunit habang tinitignan ang kanyang mga anak na masayang naglalaro sa tapat ng tindahan, nagpasya si Rosa na hindi susuko. Hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito. Bulong niya, pinipilit ngumiti. At sa araw na iyon, natutunan ni Rosa na ang negosyo ay hindi laging kita agad, kundi disiplina, tiyaga, at matibay na loob laban sa mga pagkabigo. Isang hapon, habang nakaupo si Rosa sa harap ng halos walang laman na tindahan, lumapit si Mang Karding, ang matandang tindero sa kabilang baryo. Kilala siya sa kanilang lugar bilang veteranong may maliit na tindahan na kahit simpleng-simple ay matagal nang matatag. Rosa, halika nga. Ang tindahan mo, parang anak din yan. Kailangan mong disiplinahin, sabi ni Mang Karding habang nakangiti. Napayuko si Rosa. Mang Karding,
Paano kung lahat nangihingi ng pautang? Ayaw ko naman silang mabigo. Umiling si Mang Karding. Hindi masama ang tumulong. Pero kapag wala ka ng puhunan, sino pa ang matutulungan mo? Una, isulat lahat ng utang. Pangalawa, limitahan kung sino lang ang pwedeng umutang. At higit sa lahat, alagaan ang suki kasi sila ang magbabalik ng puhunan mo. Tahimik si Rosa habang pinagmamasdan ng matanda. Para bang bawat salita niya ay bigat na gumaan sa dibdib. Rosa, dagdag pa niya, hindi lahat ng pera ay kita agad. Minsan, ang tunay na puhunan ay tiwala, tiyaga at disiplina. Sa gabing iyon, hawak ang kanyang maliit na notebook. Sinimulan ni Rosa ang pagbabagong magbibigay hugis sa kanyang pangarap. Ayusin ang talaan ng utang, maging maingat sa suki, at magtiwala na kahit maliit ang kita ngayon, lalaki rin balang araw. At sa wakas, sa unang pagkakataon, naramdaman hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang mga bata, narinig ni Rosa ang mahinang ubo ni Junjun. Sa una, simpleng sipon lang ang akala niya, ngunit kinabukasan, mataas na ang lagnat ng bata at hindi na ito tumigil sa pag-ubo. Nagmadali siyang lumapit kay Mario. Mario, kailangan na natin siyang dalhin sa health center. Pero paano? Halos ubos na ang puhunan at ang perang hawak ni Rosa ay nakalaan para muling mag-stock ng paninda. Dito unang sumubok ng matindi ang kanilang pamilya. Ang tanong na, negosyo ba o kalusugan ng anak? Hindi nagdalawang isip si Rosa. Bit-bit si Junjun, pinili niyang gamitin ang natitirang pera para sa gamot at doktor. Habang hawak ang reseta at iniisip ang halos walang laman na estante sa tindahan, halos maiiyak siya. Mulit nang makita niyang gumagaan ang pakiramdam ni Junjun matapos ang ilang araw na pag-aalaga, doon niya naunawaan. Anuman ang halaga, ang pamilya ang tunay na puhunan. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, nagpasya si Rosa. Hinding-hindi niya susukuan ng tindahan, pero higit sa lahat, hindi niya ipagpapalit ng kalusugan ng pamilya kapalit ng anumang negosyo. Matapos ng halos pagsuko sa dami ng pagkatalo at utang, muling nag-isip si Rosa. Hindi na siya pwedeng maghintay lang ng milagro. Kailangan niya ng bagong diskarte. Sa maliit na mesa ng kanilang barong-barong, gumuhit siya ng plano. Imbes na puro pautang, sisimulan niya ang tingi promos. Bili ng 10, may dagdag 1. Para sa mga batang suki, libreng candy tuwing Sabado. Hindi lang paninda ang ibinebenda ni Rosa, kundi pakikisama. Bawat kapitbahay na dumarating, binabati niya ng ngiti at kwento. Unti-unting kumalat ang balita. Mas masarap bumili kay Rosa, mabait pa. Ang dating tahimik na tindahan, muling napuno ng tawanan at kwentuhan. Hindi pa tapos ang laban, pero natutunan ni Rosa, ang negosyo, hindi lang pera, puso, pakikipagkapwa, diskarte. At dito nagsimula ang kanyang tunay na pag-angat. Habang natutulog ang buong barangay, gising pa rin si Rosa. Hawak ang maliit na lampara, binibilang ang barya. Sinusulat ang kita at utang sa kanyang lumang notebook. Magdamag siyang nag-iisip, paano pa mapapalago ang tindahan? Ano pa ang pwedeng idiskarte? Kahit mabigat ang mata sa antok, pilit siyang lumalaban. Dahil sa kanyang tiyaga, unti-unting may pagbabago. Sa bawat araw na dumaraan, dumadami ang suki. Maliit pa ang kita, pero ramdam niya, gumagalaw na ang pangarap.
Para kay Rosa, ang bawat gabing walang pahinga ay puhunan para sa isang bukas na mas maganda. Akala ni Rosa, unti-unti nang lumalakas ang kanyang tindahan. Pero isang araw, may bagong nakitang karatula sa kanto. Bebang Store, mas mura, mas masarap. Hindi basta-basta si Aling Bebang, kilala siya bilang tuso at maabilidad. Sa unang linggo pa lang, bagsak presyo ang paninda niya, halos kalahati ang benta kumpara kay Rosa. Mga suking dati laging kay Rosa bumibili, nagsimulang lumipat. Ang mga batang mahilig sa candy, halos araw-araw nang kay Bebang tumatakbo. Sa bawat pagdungaw ni Rosa mula sa bintana ng kanyang tindahan, ramdam niya ang pagliit ng kanyang kita. Pero hindi siya nagpatinag. Kung diskarte ang laban, may diskarte rin ako, bulong niya sa sarili. Gumawa siya ng bagong hakbang, mas maayos na display ng paninda, mas malinis ang tindahan at higit sa lahat, mas mainit na pakikitungo sa mga suki. Habang si Bebang ay panay mura at chismis laban kay Rosa, si Rosa naman ay nagbigay ng tiwala. Sa bawat sukli, may ngiti. Sa bawat pautang, may malasakit. Unti-unti, may ilang suking bumalik. Alam ni Rosa, mahaba pa ang laban. Hindi ito simpleng tindahan laban sa tindahan, kundi laban ng pagkatao at prinsipyo. At dito, mas lalong tumibay ang kanyang paniniwala. Hindi lahat ng laban nasusukat sa presyo. Habang nag-aayos si Rosa ng kanyang tindahan, may isang lalaking dumating sakay ng lumang delivery truck. Payat, may edad, at may matalim na kinin. Si Mr. Tan, isang kilalang supplier ng mga paninda sa kalapit na bayan. Ikaw ba si Rosa? Narinig kong lumalaban ka kay Bebang. Kung gusto mo, kaya kitang bigyan ng mas murang wholesale. Nagdalawang isip si Rosa. Baka scam lang ito. Pero ramdam niya, iba si Mr. Tan. Direktang magsalita, seryoso at parang alam ang pulso ng negosyo. Tinanggap ni Rosa ang alok. Unti-unti, napuno muli ang kanyang tindahan. Mas mura, mas sariwa at mas marami siyang paninda. Hindi man kasing laki ni Bebang ang puhunan, pero nagkaroon siya ng laban. Sa bawat kahong dumarating mula kay Mr. Tan, ramdam ni Rosa na may bagong pag-asa. Hindi lang basta tindera, isa na siyang negosyanteng natututo kung paanong lumaban ng patas. Dati, bawat barya ni Rosa agad ding nagagastos. Pero nang dumating si Mr. Tan at lumakas muli ang kanyang paninda, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Hindi sapat na kumita, kailangan ding mag-ipon. Simula noon, bawat tubo sa tindahan inilalagay niya sa isang lumang lata. Hindi lahat napupunta sa luho. Hindi lahat napupunta sa painom sa mga suki. Unti-unti, natuto siyang magtupi ng piso, maglista ng gastos at magtabi ng puhunan. Pati si Mario natutong mag-adjust. Imbes na mag-inuman tuwing sahod, tinutulungan niyang dagdagan ng paninda. Ang mga anak, kahit bata, natutong magtipid ng baon. Para kay Rosa, hindi ito simpleng pagtitipid, kundi paglalagay ng pundasyon para sa kinabukasan. Habang lumalaki ang ipon sa kanyang lumang lata, lumalaki rin ang kanyang pangarap. Balang araw, bulong niya habang binibilang ang baryang kumakalansing, hindi lang tindahan ang meron tayo, kundi sariling mini grocery. Isang hapon, habang abala si Rosa sa pagtitinda, may pamilyar na tinig na tumawag mula sa labas. Rosa! Napalingon siya at halos hindi makapaniwala. Si Grace, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, bumalik na mula sa Maynila.
Nagkamustahan sila, nagkatawanan, at nagbalik tanaw sa mga panahong sabay silang nangangarap. Pero hindi lang kwento ang dala ni Grace. Dala rin niya ang karanasan sa Maynila, kung paano nagiging mas moderno ang maliliit na tindahan. Paano nagiging mini-mart gamit ang simpleng sistema at diskarte. Rosa, wika ni Grace, hindi ka na lang basta tindera. May potensyal ka. Kayang-kaya mong gawing mas malaki ito. At sa bawat salitong iyon, kumislap ang mga mata ni Rosa. Hindi lang pala siya nangangarap mag-isa. May kasama na siyang naniniwala sa kanya. Sa muling pagbabalik ng kanyang kaibigan, mas naging malinaw kay Rosa. Ang maliit na sari-sari store na ito ay umpisa lang ng mas malaking pangarap. Simula nang dumating si Grace, nagbago ang pananaw ni Rosa. Hindi na lang siya basta nagtitinda ng suka at sardinas sa kanto. Unti-unti niyang naiisip, paano kung mas malaki pa? Paano kung hindi lang tindahan, kundi isang mini grocery? Isang gabi, naglatag si Grace ng mga larawan at kwento mula sa Maynila. Mga tindahang dati ring maliit, pero dahil sa tamang sistema, naging mini-mart. May resibo, may inventorya, at higit sa lahat, mas maraming parokyano. Habang nakikinig, kumislap ang mga mata ni Rosa. Para bang nakikita niya ang kinabukasan. Isang tindahang hindi lang kanto ang sakop, kundi buong barangay. Mario, sabi niya sa asawa, kayang-kaya natin to, hindi habang buhay maliit lang. Kung magtitipid tayo, kung mag-iipon pa tayo, darating din ang araw, tayo rin ay magkakaroon ng sariling mini-grocery. Habang pinagmamasdan ni Rosa ang kanyang maliit na sari-sari store, para bang nakikita niya ang mas malaking bersyon nito. At sa kanyang puso, tumibay ang isang pangako. Hindi siya titigil hanggat hindi natutupad ang pangarap na iyon. Matapos mabuo ang pangarap na mini-grocery, agad na nagsimulang maghanap ng paraan si Rosa. Naglista siya ng mga kailangan. Mas malaking espasyo, mas maraming paninda, at kahit simpleng cash register. Pero nang makita niya ang kabuoang halaga, napabuntong hininga siya. Saan siya kukuha ng ganitong kalaking puhunan? Sinubukan niyang mangutang sa bangko, ngunit tinanggihan dahil wala silang kolateral. Lumapit siya sa ilang kamag-anak, ngunit puro pangako lang ang sagot. At kahit si Mario, bagamat gusto siyang tulungan, alam niyang kapos din ang kanilang ipon. Sa bawat pinto na kanyang kinakatok, tila sarhado ang lahat. Sa gabi, habang nakatingin sa lumang tindahan, naluha si Rosa. Ang pangarap na parang abot kamay kanina, biglang lumayo, parang isang bituin na hindi maaabot. Mulit hindi siya nagpatalo sa panghihina ng loob. Kung hindi pa ngayon, darating din ang tamang panahon. Basta, magpupursigi tayo. Makakahanap din ng paraan. Hindi man natupad agad ang pangarap, mas lalong tumibay ang pasya ni Rosa. Ang pera, mahanap. Pero ang determinasyon, yan ang puhunan na hindi mauubos. Habang si Rosa ay abala sa pangarap ng mini-grocery, si Mario naman ay tahimik na nagdadala ng bigat. Araw-araw siyang nagtatrabaho bilang karpintero, pero sapat lang ang kita para sa bigas at kuryente. Isang gabi, hindi na niya napigilan. Rosa, baka kailangan ko nang umalis. May alok ang kumpare ko sa abroad. Mas malaki ang kita. Kung mananatili tayo dito, parang wala tayong aasahan. Bulong niya habang nakayuko.
Napatigil si Rosa. Para bang tinusok ang puso niya. Mario, iiwanan mo kami? Sa panahong pinakakailangan kita. Paano ang mga bata? Paano ako? Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Matagal silang natahimik. Dalawang pusong parehong naghahanap ng solusyon, pero magkaiba ng landas. Si Mario gusto ng mabilis na kita. Si Rosa naniniwala sa tiyaga at diskarte sa sariling lupa. Sa huli, yunakap ni Rosa ang asawa. Mahal, hindi ko pipigilan kung yun ang gusto mo. Pero sana, piliin mong maniwala sa atin. Hindi sa malayo, kundi dito, kung saan tayo magkasama. At sa gabing iyon, hindi man tuluyang naresolba ang lahat, nag-usbong ang pangako. Anumang pagsubok, magkasama nilang haharapin. Isang karaniwang gabi sa tindahan, si Rosa, abala sa pag-aayos ng paninda, habang si Mario namay nagkukumpuni ng lumang ilaw sa sulok. Ang mga batay natutulog na, payapa ang paligid. Para bang saglit na kataimikan matapos ang lahat ng unos. Ngulit sa isang iglap, naamoy ni Rosa ang kakaibang usok. Mario, amoy mo yun? Saka biglang kumiskrap ang apoy mula sa sirang kable. Kumalat ito sa lumang dingding na gawa sa kahoy at bago pa man nila namalayan, naglalaglab na ang tindahan. Tubig! Dali! Sigaw ni Mario habang nagsalok ng balde. Si Rosa naman, pilit inilalabas ang mga natitirang paninda. Ngungit ang apoy, mas mabilis, mas malakas. Ang mga kapitbahay, nagsidatingan, sumisigaw, may dalang tabo at hose. Ngunit tila wala silang laban. Unti-unting gumuho ang maliit na tindaan. Ang dingding ng matagal nilang itinayo, ang estanteng puno ng pangarap, lahat nilamon ng apoy. Si Rosay napaupo sa lupa, luhaan, hawak ang natitirang lata ng gatas, habang si Mario, pawis at abo ang muka, ay nakatingin na lang, tila nadudurog ang puso. Kinabukasan, abo na lang ang natira. Wala ng pinto, wala ng estante, wala ng tindahan. Ngulit sa gitna ng abo, magkahawak ang kamay ni Rosa at Mario. Walang salita, pero sa kanilang mga mata, may iisang panata. Hindi dito matatapos ang lahat. Isang linggo matapos ang sunog. Tila ba nawala ang lahat ng kulay sa buhay ni Rosa at Mario. Sa bawat umaga, abo at guho lang ang bumabalik-kwas sa kanilang paningin. Tahimik ang bahay, malayo sa ingay ng dating tindahan. Ngunit isang araw, dumating si Mang Carding, dala ang ilang kahon ng pako at kahoy. Rosa, Mario, hindi pa tapos ang laban. Simulan natin ulit. Maya-maya'y dumating si Grace. Dala naman ng ilang supot ng bigas at munggo para may paninda ka kahit konti. Nakangiti niyang sabi. Unti-unti, nagtipon ng mga kapitbahay. May nagdala ng hollow blocks, may nagbigay ng pintura, may nag-abot ng konting baryang pantulong. Ang tindahan na dating abo, unti-unting nagkakaroon ng hugis muli. Hindi lang gawa sa kahoy at pako, kundi gawa sa malasakit at pagtutulungan. Habang pinagmamasdan ni Rosa ang bagong tindahan na unti-unting bumabangon, tumulo ang luha niya. Hindi pala kami nag-iisa, bulong niya. At sa pusong minsang nabasag ng apoy, muling umusbong ang panibagong pag-asa. Mas matibay, mas matatag, mas handang lumaban. Matapos muling maitayo ang tindahan, napagtanto ni Rosa, hindi sapat ang sipag at tiyaga.
Kung gusto nilang lumago, kailangan ng ayos at sistema. Hindi pwedeng bara-bara lang. Kaya't nagsimula siyang gumamit ng maliit na kwaderno para sa bawat benta at gastos. Lahat isinulat, mula sa 1 pisong candy hanggang sa malaking kahon ng bigas. Gumawa siya ng suki card para sa mga regular na mamimili at itinigil na ang basta-basta pagpapautang. Unti-unti, nakita ni Mario ang pagbabago. "Rosa, parang mas gumagaan ang trabaho natin ha," sabi niya. Sa bawat linggo, may kita silang naitatabi at sa unang pagkakataon, hindi na sila takot mawalan ng paninda. Sa bawat pahina ng talaan, sa bawat baryang naiipon, ramdam ni Rosa, nagiging mas matatag ang kanilang negosyo. Hindi na lang siya basta tindera. Isa na siyang negosyanteng may pangarap, may plano, at may malinaw na direksyon. At sa gitna ng bagong sistema, muling lumakas ang tiwala ni Rosa. Kung kaya nilang bumangon mula sa abo, kaya rin nilang umangat patungo sa mas mataas na pangarap. Matapos ang taon ng pagtitiyaga, pagtitipid, at pagbabago ng sistema, dumating na ang araw na matagal nang pinapangarap ni Rosa. Sa kanto na dating barong-barong lang, ngayon ay tumayo ang isang maliit ngunit maayos na mini-mart. May sariling pintuan na salamin, mga estanting puno ng produkto, at karatulang simpleng nakasulat na Rosa's Mini Mart. Hindi mapigilan ni Rosa ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Sa tabi niya, nakangiti si Mario at ang mga anak, hawak ang gunting para sa munting ribbon cutting na ginawa ng kanilang pamilya. Dumating si Mang Carding, si Grace at mga kapitbahay. Lahat masayang nagpalakpakan. Ang dating tindahang abot langit ang hirap, ngayon ay naging simbolo ng pagbangon. Hindi ito malaking mall, hindi rin marangyang gusali. Ngunit para kay Rosa, ito ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang buhay. Isang mini-mart na bunga ng sipag, tiyaga at pagtutulungan. At habang tumitingin siya sa karatula, pabulong niyang sabi, "Ito pa lang ang simula, mas malayo pa ang mararating natin." Hindi nagtagal, matapos magbukas ang Rosa's Mini Mart, kumilos si Aling Bebang. Sa tabi ng kanyang lumang tindahan, nagpatayo siya ng mas malaking pwesto at doon nagsimula ang matinding laban sa presyo. "Presyong bagsak! Murang bigas, buy one take one sa soft drinks!" Yan ang sigaw ng karatula ni Aling Bebang. Ang mga kapitbahay, unti-unting lumilipat. Ang mga suki ni Rosa, nagdadalawang isip. Napaupong si Rosa sa maliit na mesa ng minimart, hawak ang ledger. Kita niyang lumiit ang kita, halos kalahati ng dati. "Paano kung matalo tayo, Mario?" Tanong niya, halos manghina. Ngunit, hindi siya basta bibitaw. Pinanood niya ang galawan ni Bebang at doon niya nakita ang kahinaan. Mura nga ang presyo, pero madalas kulang sa paninda at hindi pantay ang kalidad. "Hindi natin kayang makipagsabayan sa presyo," bulong ni Rosa kay Mario. "Pero kaya nating ipanalo sa tiwala, ayos at malasakit sa customer." Kaya't nagsimula siyang magpatupad ng loyalty card, libreng plastic bag, at kaunting serbisyo gaya ng paghatid sa kapitbahay na matatanda. Hindi man bumalik agad ang lahat ng suki, unti-unti nilang naramdaman, kay Rosa, sulit ang bawat piso. Sa laban ng presyo, hindi lang diskarte ang puhunan, kundi puso at malasakit. Matapos ang matinding laban sa presyo laban kay Aling Bebang, unti-unting bumalik ang mga suki kay Rosa. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. Sa halip na makontento, mas lumaki pa ang pangarap niya. Dahil sa maayos na sistema ng mini-mart at tiwala ng suppliers gaya ni Mr. Tan,
Nakatanggap siya ng isang oportunidad, magbukas ng ikalawang branch sa kalapit na barangay. Hindi biro ang desisyon, kinakailangan ng dagdag na kapital, dagdag na oras, at higit sa lahat, dagdag na tiwala sa sarili. Ngunit sa tulong ni Mario, ni Grace, at ng mga taong naniwala sa kanya, nagawa nilang itayo ang Rosa's Mini Mart Branch 2. Dati isang maliit na barong-barong lang, ngayon ay 2 mini mart na ang nakatayo, at sa bawat pagbukas ng pinto, dumadagundong ang tunog ng bagong pag-asa para sa bawat pamilyang umaasa sa abot-kayang paninda. Habang nakatayo si Rosa sa harap ng bagong branch, pinagmamasdan niya ang mga taong pumapasok. Tahimik niyang bulong, "Kung nakaya natin ito, makakaya pa natin ng mas malaki." Habang lumalago ang Rosa's Mini Mart, hindi lahat ay natuwa. Ang dating kapitbahay na bumibili sa kanya, ngayon may ibang bulong sa kanto. Kaya lang naman yumaman yan kasi nandaraya sa timbangan. Baka may backer na politiko, hindi magtatagal yan, baka bukas bagsak na. Lumaganap ang mga salita. Minsan kahit sa harap mismo ni Rosa, naririnig niya ang bulungan. At sa gabi, sa katahimikan ng tindahan, ramdam niya ang bidat ng lahat ng mata na nakatutok sa kanya. Si Mario, halos mag-init ang ulo. Bakit ba ganyan ang tao? Kapag umaangat, hihilahin pababa. Ngunit si Rosa, bagamat nasasaktan, pinili ang katahimikan. Hindi natin sila kayangang patunayan. Sapat na nakikita ng Diyos at ng pamilya natin kung paano tayo nagsusumikap. At sa gitna ng ingay ng tsismis at kritisismo, nanatiling matatag si Rosa. Sapagkat alam niya, hindi lahat ng tagumpay ay matatanggap ng lahat. Pero lahat ng tagumpay ay bunga ng pawis, luha at puso. Lumipas ang mga taon at ang dating maliit na barong-barong sa kanto, ngayoy isa ng hanay ng mga mini mart na kinikilala sa buong bayan. Pero higit pa sa negosyo, ang pinakamahalagang tagumpay para kay Rosa ay ang kanyang pamilya. Si Liza, na dating nag-aaral lang gamit ang lumang notebooks at hiniram na libro, ngayoy nakasuot ng puting uniforme, handa nang pumasok sa isang magandang universidad. Si Junjun, na minsang nagkasakit at muntik ikabagsak ng puhunan, ngayoy malakas at masayahing binatilyo. Sa wakas, natupad ang pangarap nila. Isang bahay na gawa sa matibay na simento, hindi na natatagos ng ulan. Hapunan sa sariling hapagkainan, hindi na sa maliit na mesa sa tabilang tindahan. At sa bawat tawanan ng pamilya, ramdam ang ginhawa na dulot ng bawat pawis at pagtitiis. Habang nakatingin si Rosa sa kanyang mga anak, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mario. Tahimik niyang bulong, "Ito ang tunay na yaman, hindi ang pera, kundi ang pagkakataong makita ang pamilya kong umaangat kasama ko." Mula sa maliit na kahon ng posporo, sa bawat candy na tinutumbasan ng piso, sa mga utang na minsan ay hindi na nababayaran, doon nagsimula si Rosa. Isang simpleng sari-sari store sa kanto, na halos hindi magkasya ang 3 tao sa loob. Isang maliit na bubong na tumutulo kapag umuulan. Isang tindahang minsan ay walang paninda, kundi tiwala at pangarap. Ngunit sa bawat pagkatalo, natuto siya. Sa bawat luha, tumibay siya. Sa bawat chismis, sa bawat pintas, natutunan niyang hindi lahat kailangang sagutin. At sa bawat pagkatalo, natutunan niyang bumangon ng mas matibay. Ngayon, ang dating tingi
ay naging empire. Ang Rosa's Mini Mart ay hindi na lamang tindahan, kundi simbolo ng pagtasa. Isang paalala na hindi kailangan ng malaking yaman para magsimula. Sapagkat ang puhunang pinakamahalaga ay sipag, tiyaga, malasakit at pananalig. At habang nakatanaw si Rosa sa pintuan ng kanyang pinakamalaking branch, bulong niya sa sarili. Hindi pala sapat ang sipag lang. Kailangan din ng diskarte, malasakit, at pananampalataya. At sa kanyang mga mata, kumikislap ang alaala ng bawat luha at ang liwanag ng bawat pangarap na natupad. Kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan ko, ito'y simple lang. Hindi hadlang ang maliit na simula, hindi sagabal ang kahirapan, at hindi sukatan ang yaman para mangarap. Ang puhunan na pinakamahalaga ay sipag, tiyaga, malasakit, at pananampalataya. Kaya kung ikaw ay may pangarap, huwag kang matakot magsimula. Kahit tingi, kahit maliit. Dahil balang araw, baka iyon nang maging daan para sa sarili mong empire. Ako si Rosa at ito ang kwento ng aking pangarap.